Senator Panfilo Lacson today backed Senator Richard Gordon's claim that there is no proof that President Rodrigo Duterte was involved in ordering extrajudicial killings based on the testimony of self-confessed hitman Edgar Matubato. Lacson further said that in the absence of any physical evidence and corroborative testimony supporting Matubato's statement, he could not believe his testimony. He, however, noted that he is open to a reopening of the hearing of the Senate Justice Committee on Human Rights and extrajudicial killings if a person presents evidence that would corroborate the testimony of Matubato. Marita Muahe reports. For Senator Panfilo Lacson, there is no enough evidence which proves that the Davao Death Squad or DDS really exists. Walang kung titingnan natin na ipresentang ebidensya, wala puro ito yung media creation sa Davao na merong DDS. Pero kung si Matubato lamang nakapagpakita ng proof na yung sa dami-dami ng pinatay niya, nakapagturo lang siya ng isa na marirecover. No? Ako, maniniwala ako mayroong DDS. Pero in the absence of any physical evidence or any corroborative testimony supporting his statement, yung mga accusation, allegation, then I will attempt to believe. So far, wala. Lacson says that if we will just base on the testimonies of witness Edgar Matubato and the Senate Committee on Justice and Human Rights hearing, nothing has been proven because of the discrepancies in his statements. Well, clearly, perjurious yung ibang statements niya kasi hindi naman tumama. When we verified, mali-mali talaga. What came out was that Matubato took the committee for a ride when he dropped names who allegedly committed killings and were part of the said DDS when now President Rodrigo Duterte was mayor of Davao. Walang showing na state-sponsored. Hindi, kung meron ngang kung meron talaga mag-corroborate, it must be another witness, or he may be another witness, or a physical evidence that would support yung allegation, yung sinasabi ni Matubato. Halimbawa, example, sinabi niya, may pinatay kami, may binaon kami. At tinuro yung lugar na pinagbaonan niya, meron talaga nakabaon at tumama sa identification ng taong sinabi niyang pinatay niya o mga tao. Then, I'll go all out to reopen and probably recommend the filing of charges against anybody for that matter. As a result, the hearing also did not prove that there are extrajudicial killings in the country. For PTV News, Marita Muahe. There was nothing to conceal dahil dinisclose na pala yung fact na yan by the witness. So bakit kasalanan ko na ngayon na it's already on record? Hindi kasi sila nagre-review nung TSN. They're not checking facts, and then basta na lang silang mag-aakusa ng ganon. And then, lalo pa akong nakakasama ng loob na we were also being accused dun sa pag-alis ni Mr. Matubato kagabi. I didn't know he left already. And as Senator Trillanes stated, in explaining Senator Trillanes that it was his judgment call. Since gabi na daw po, kailangan na nilang i-extricate palabas si Mr. Matubato. It's not safe anymore for his security. Lalo na yung mga taong mga tinuro niya na alleged members ng DDS, nandun sila. At meron pa silang mga kasamahan daw na mga kalat-kalat. And to make it worse, and to, ano pa nga ba, lahat na lang sa akin pinupuntirya. Pakikwento nyo nga ulit kung paano nyo, sabi nyo kasama kayo sa pagpatay kay Richard King o sa pagpaplano lamang? Hindi ako kasama dyan kaya wala naman ako sa kanila. Nagpaalam naman akong umalis. Yung paghuli sa akin, yan ko lang na saka pero kinuwento nyo kanina kung paano pinatay si Richard King. Oo, yung kasamahan ko. Paano nga siya pinatay? Binaril sa hotel, sa kainan. Doon binaril ng dalawa kong kasama si... Anong hotel po yan? Sa McDo din. Saan? McDo, kumakain. McDonald's? Oo. Makain. Ito kasi binasa ko anyway, madali mag-google ngayon eh. Shot at close range. Pinatay, saan siya binaril pala? Anong parte ng katawan? Sa ulo binaril nila, sa ulo. Okay. Shot at close range, in the head, while in a gathering,
of his distributors inside Vital Seas building, opisina niya. So mali po yung kwento sa inyo nung inyong Tumawag siya raw. pagtanungan. Yun na sinasabi ko, magte-testify kayo under oath. Dapat totoo lahat ang sinasabi ninyo dahil alam nyo, hindi ito biro-biro yung ginawa ninyo kasi pwede kayo makulong. Opo, sir. Kasi inamin nyo at kayo naman binalaan ng aming chairperson na ang inyong sasabihin dito kayo under oath, wala naman kayong immunity. Hindi pa naman namin dinidecide kayo bibigyan ng legislative immunity. At ang legislative immunity, ang covered lang noon, na yung gagamitin nyo o yung sasabihin nyo rito ay hindi pwedeng gamitin laban sa inyo. Hindi pa naman ito yung sinasabing judicial immunity na kayo'y malilibre sa kaso at bilang isang state witness. Wala pa po tayo ron. At yun mismong mga tinestify nyo rito, liliwanagin ko uli, pwedeng gamitin laban sa inyo. Kasi kayo'y binalaan at kayo may katabing abogado. Kaya nga tinanong ko kanina kung pinapayagan sa ilalim ng ating batas na ang government lawyer umakto bilang counsel ng isang testigo na mag-i-incriminate sa kanya sarili. Kasi dapat counsel of choice ninyo or mayroong pau lawyer na kikilalanin ninyo na mag-a-assist sa inyo. Ang CHR, hindi ko sigurado, hindi naman ako abogado, kung sila ba'y magkukwalify para mag-aktong abogado ninyo sa ganitong klaseng pagdinig. So yun, uulitin ko, kailangan maingat kayo sa pagsasalaysay. Tulad yan, mali yung circumstances ng pagkakwento ninyo sa pagpatay kay Richard King. Dahil hindi naman po sa McDo siya pinatay. Siya pinatay sa loob ng kanyang opisina. So paano namin or ako particularly, paano ako maniniwala ng inyong tinestify totoo? Kasi may kasabihan din sa batas, pag kayo'y pumalpak sa isa, pwede kayong mapaghinalaan na palpak na kayo sa lahat. I-remind ho natin ng witness na kapag ho sumasagot kayo, pag nagkukwento po kayo, yung base lamang sa kaalaman nyo, personal. At sa katotohanan, mas At importante. katotohanan, syempre, yung personal. Kasi inamin nyo naman kanina na hindi kayo mismo kasama doon. Kayo lang ang parang ginawang fall guy. So, pero kwento mo nga kung sino ang mga alam nyong pumatay, saan, paano. So, dapat ho talaga yung kung ano lang na personal na alam mo. So kung hindi nyo personal, pwede nyo mang sasabihin na itong alam ko dahil sinabi ni ganito o ganyan. Pero kung nagkukwento po, ingat lang po na ganon. Na kung hindi kayo sigurado, kung tinatanong halimbawa lugar, sasabihin nyo rin po. Halimbawa yung date, yung petsa, sasabihin nyo rin po kung hindi kayo sigurado. Thank you. Alam niyo po, Ginoong Edgar, sige po, sumagot muna kayo. Sasabihin po kayo? Tutuloy ko na muna yung tanong kung wala kayo sasabihin. Wala, sir. Kasi kanina, unang kong tinanong, kasi nabanggit yung PAOK TF. Ako po ang dating hepe ng Presidential Anti-Organized Crime Task Force. Ang sabi ninyo, sa narration nyo kanina, nag-take notes nga ako, 2002, kayo'y nagtipon-tipon sa PAOK TF at pinag-usapan niyo yung pagkapatay kay Sally Macdum, sir. Macdum na Sally isang Macdum. international terrorist. Kanina ko pa gusto mag-react kasi ang alam ko wala ng PAOK TF noong 2002. Dahil ako'y tumakbong kandidato bilang senador noong May 2001 at ako'y nag-dim resign kasi nga nag-file ako ng Certificate of Candidacy at wala ng PAOK TF. So yun ang isang laps kagad na nakita ko sa inyong testimonya. Nagbibilang nga ako kumbaga sa baseball ng strike. Ngayon po pati kay Richard King mukhang strike 2 na po kayo. So yun po ang akin naman pinaghuhugutan doon. Alam nyo, naranasan ko rin ito. Yung ako halos tinatawanan ko lamang yung dinaranas ni Senator De Lima kasi parang pitik lang kung ikukumpara sa pinagdaanan ko noong 2001. Alam nyo si Ador Mawanay, kung sino-sinong humarap dito sa Senado, hindi ko po siya kilala. Pero kung makapagkwento siya, siya'y nagbabalot daw kami ng siyabong dalawa doon sa aking opisina sa office ng Chief PNP at pinibebenta ko sa kanya. At alam nyo naman po, sa bandang huli, nag-retract siya ng kanyang statement. Lahat ng ginawa niya, kinain niya lahat dahil inamin niya talagang hindi totoo. At sinabi niya, nag-hack siya ng
mga di umano yung mga bank accounts ko dito at saka abroad, eh pala hindi siya marunong mag-computer. No? So, yun po yung aking pinagugutan. Baka naman po hindi sa pinagbibintangan ko kayo, kaya gusto ko i-test yung inyong credibility kasi nga sa naranasan ko rin sa pagdinig sa Senado, may mga testigo na talagang walang alam pero napag-utusan lamang ng kung sino, nag-testify na akala mo talagang alam ng lahat.